mga kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng opinion po o reaction po dito sa ribbon cutting po ni Kuya Luis. Ayan, congratulations kay Sir Tikram, kita Tatay Tikram. At talagang nakikita po natin yung talagang napakabait at napakakalmadong tao. Ano po? Na masasabi nga natin po itong si Tatay Tikram ay the best charity vlogger like Daddy Frankie. Ano po? At nakakatuwa nga po yung pumunta pala nga po sila Daddy Frankie doon sa ribbon cutting po ng bahay ni Luis. At ako po ay tuwang-tuwa talaga na nakita ko po talaga yung pagiging humble ng dalawang charity vlogger na to na si Daddy Frankie at Tatay Tikram, ano, na sobra pong bait talaga na nahihiya pa raw siyang mag-invite kay Daddy Frankie. Super humble po talaga. Ano po mga kapatid, at ito may papakita, ipasisilip ko muna po yung kaunting video clip na kukunin natin dito sa vlog ni Daddy Frankie para at panuorin nyo na lang po ang kabuuhan po nito doon sa upload ni Daddy Frankie po. Ito po at nakakatuwa po. Sabi ko, kontakin niyo si Kuya Poren para maano po kayo. Kay Ate Michelle. Opo, yan. Nag-message naman sila sa amin, si Ate Michelle, tsaka si Ballpoint Man. Lahat naman, walang problema sa Team Daddy Frankie hanggat kaya ng time. Thank you po sa oras. Ano po? Upo muna po kayo. Oh, sige. Pahinga po muna kayo. Okay, thank you. Ayan, ang saya-saya. Ma-ready lang po yung ano. Diyan si Ma'am, oh. Kasi... Hi! Hi, Carmen! Ito si Daddy Frankie! Kumusta ka, Nanay Carmen? Kumusta? Ohio! Genki! Hi, Carmen! Kiss daw! Nasaan yung kiss? Magkabayros pa siya. Hindi! Okay lang yun. Salam. Alam niyo po yan, si Nanay Carmen nakakatuwa dahil gustong mag-kiss daw kay Daddy Frankie pero ayaw niya talaga daw, bawal, baka daw magkabayro si Daddy Frankie. Tama din naman pero nakakatuwa po talaga, no. Talagang si Tatay Tikram talaga ay napakabait at doon ko po nakita sa kanya yung napaka down to earth niya po na talagang sobra pong hindi ko na talaga the best charity vlogger like Daddy Frankie. Na si Daddy Frankie po ay nakita natin kung paano po siya mag-appreciate ng tao. Sa totoo lang po mga kapatid, sa aking karanasan kay Daddy Frankie, talaga pong nakita ko sa kanya yung na-appreciate ka, no? Na tumutulong ka sa kanya, na talagang kung magpadala ka man sa kanya, talagang may kasagutan, hindi ka paghihintayin. Siguro, yung halimbawa, ating gabi na dyan, na nagpadala ka, yung ano, pero yung talaga pong oras na gising pa siya, grabe po. Di ko talaga maisip na ganun si Daddy Frankie talaga, na appreciate niya yung tumatawag sa kanya, yung mga nagpapadala sa kanya. Kung sa kanya ka nagpapadala po, promise po, sasagutin ka kaagad. No? Sa experience ko, hindi po yung gaganunin ka. Sorry! Gaganunin ka lang po. Yung itatamsa ka lang na nagpadala ka, okay. Ganun po. Pero si Daddy Frankie po, promise. So, na-appreciate niya talaga na hindi ka po talaga niya i-ignorin, no? Na ito yung sinasabi ko po na once na ang isang tao na talagang may appreciate talaga, yan ang masasabi natin, napaka the best person. 'Di ba? At ito nga, ang masasabi ko lang, the best charity vlogger. And totoo po. Kung tayo man po inahangaan natin, siguro naman po tayong mga Pilipino o tayong mga tumutulong, nagsusuporta, nararamdaman natin po yon, yung hindi ka binabaliwala. Laging may communication,
kung mayroon man pong pinagdadaanan, ay believe po ako. Dahil lahat naman po na mga nangyayari, may pagdadaanan ka pa, may pagsusubok. Sabi ko nga, tumutulong ka na lang, ay mayroon pang masasabi sa'yo. Paano na po kaya yung tumutulong na nagpagkukunwari? Di ba? May nasasabi sa mga tinutulungan. Paano na po kaya? Di ba? Pero itong dalawang tong charity vlogger na to na sinasabi ko nga na para sa akin, the best charity vlogger, Daddy Frankie and Tatay Tikram. Kaya yung panghanga natin lalong tumitibay. Kasi tayo po, hindi naman tayo mga bulag pipi, di ba? Or bulag, pipi, bingi. Nakikita natin po yung kakapahalagahan sa mga tinutulungan nila. Ano po, iba't iba po, kagaya nga ng usapan nga na pinagsinubok ng mga hindi magandang pagsubok, kagaya kita Tatay Tikram, di ba? Na nakita natin kung paano siya sinubok ng kanyang dating tinutulungan, ano? Wag na natin banggitin at alam naman natin yun. At gaya nga kay Daddy Frankie na nangyari na nga po ito, yung hindi po inaasahan na magiging usapin o issue, di ba po? Pero napakabait ni Daddy Frankie dahil sabi niya, ayaan na lang natin, gagawa na lang tayo ng paraan para kahit papaano makatulong pa rin tayo sa ating mga kababayan. Alam mo niyo po, pag si Daddy Frankie po ang nagsalita, naniniwala po ako na kapag ginawa niya, may paraan po talaga siya na makakatulong po tayo sa mga kababayan natin na talagang kailangan ang tulong. Ano po? Kaya para sa akin po mga kapatid, ito lang ang masasabi ko po, ano? Na tuloy-tuloy lang po ang suporta namin kay Daddy Frankie kahit anong mangyari, nandiyan pa rin kami. Dahil kami naman po nakikita namin kung talagang tama pa o hindi na. Ano? Dahil hindi naman po talaga tayo mga bulag. Nakikita natin po kung ano po yung tama at mali. At kung mali na, bakit tayo susuporta? Hanggat nandyan tayo na nakikita natin na tama lang po ang tumulong na hindi tayo nangihingi ng kapalit, gaya ni Daddy Frankie, ay talaga pong nakikita natin yung totoong pagtulong niya. Kasi po, alam niyo po kaghapon, may time po akong mag-review sa mga pass niya dahil mayroon po akong nakita na mga nagme-message o mga comment na patungkol po dito kay Jojoy. Iyan po ay sa isang vlog ko po yan pag-uusapan natin. Ano, dahil lahat ng mga throwbacks na mga video ni Daddy Frankie na panood ko na kahapon, lalo na po yung kay Jojoy, marami akong nakita na paninira. Pero sa totoo lang po, napakabait ni Daddy Frankie. Hanga talaga po ako. Doon lalong lumalim ang paghanga ko po sa isang charity vlogger na to, na si Daddy Frankie at yung kanyang team. Ano po? At ito po, papatuloy natin po panuorin ng kaunti. Ay, hindi. Dito lang. Hindi magamay kahit siguro yung nagkagamay sa mga... Bawal talaga. Hello po. Ang ganda ng bahay. Hello po. Ganda nga ng bahay ni Kuya Luis, hindi basta bahay. Kakatuwa, oh. Thank you sa nagpadala ng uniform nila, talagang napakaganda. Thank you po sa nag-sponsor. Ang ganda ng bahay. At iyon nga, nakita ko nga nagdala ng bigas si Daddy Frankie. Talagang appreciate talaga ni Tatay Tikram yung bigas, di ba? Ano ka ba? Walang nagbago, walang nagbago. Ganun pa rin. Ayan, sobrang bait ni Tatay Tikram. Napapanood mo kami. Ayan po mga kapatid, at panoorin na lang natin sa vlog ni Daddy Frankie ang kabuuhan ng video. At palagi natin pong susuportahan para tuloy-tuloy lang po ang pagtulong sa ating mga kababayan. Ano man pong dumating ng hunos,
babangon at babangon po ang Team Daddy Frankie sa suporta po natin. Kayo po ang pag-asa namin ng mga viewers, followers ni Daddy Frankie. Kayo po ang maraming salamat sa inyo na talaga pong kayo lang ang buhay ng mga charity vlogger. Kung wala kayo po, tandaan niyo po, wala din po kami dito. Kaya lubos akong nagpapasalamat sa mga viewers na patuloy na nagsusuporta po kay Malo de los Santos, kay Daddy Frankie at sa kanyang team, Aling Rochelle po. At suportahan po natin ang mga charity vlogger na kagaya ni Tatay Tikram, Ruel of Malalag, at Pugong Biyahero. At siyempre po, iyapakyakap na rin po si Mr. Bentiboy po at yan po ay isa sa mga tumutulong ng may mga depression po. Marami pong salamat. Thank you so much po sa inyong lahat. Muli magbabalik po si Malo de los Santos. Kapag may alam, hindi po tayo malilinlang. At gabayan po tayo ng Panginoon. God bless you po sa inyong lahat at lalong-lalo na kila Daddy Frankie na sana po lagi po silang ligtas sa kanila pong misyon sa pagtulong po sa ating mga kababayan. Marami pong salamat. Mabuhay tayong lahat. Bye-bye. We love you.